Anthony Taberna sa Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto yung punto, 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Isyu ng bayan, katotohanan. 2 por 2. Nanawagan ang may 100 law faculty members ng University of the Philippines sa Senado na ituloy kaagad ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at huwag abandonahin ang kanilang constitutional duty para lumitaw ang katotohanan. Sa kanilang open letter, nagpahayag ng pagkabahala ang mga miyembro ng UP Law, kabilang ang mga nangungunang legal luminaries tulad nina dating Dean Raul Pangalangan sa umano'y mga pagtatangka na preemptively na i-dismiss ang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Ang hakbang ay ginawa ng mga UP law professors matapos lumabas ang draft resolution ni Senator Bato de la Rosa para ideklarang de facto dismissed ang impeachment case laban sa pangalawang Pangulo ng bansa. Iginiit ng mga ito na ang maagang pag-dismiss sa reklamo ay makasisira sa democratic principle ng checks and balances. Ngunit kung ipagpapatuloy ang impeachment trial ay itataguyod ng Senado ang constitutional mandate nito sa public trust and accountability. Isyu ng bayan, katotohanan. 2 por 2. May team ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Take a little walk to the edge of town. Maganda morning. Cross the track. Lamig, lamig. Looms like a bird of doom. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Line, Humahabol si Anthony Taberna. the humming wild. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Across the square, across Friday! Yuhuu! the stack. Totoong Friday na po ito. On a gas I-check ninyo sa inyong mga kalendaryo. Sabi ni Yuel, maniwala ako sa iyo. Tingnan ninyo sa inyong mga kalendaryo. Totoong Friday na ho ito. Oo, di ba?
Yan ang sinasabi natin kapag yung Friday, pag binanggit na Friday, may konting may konting sipa, Parang bigla tayong nadadagdag, nabuboost. Parang may booster na dala yung kapag binanggit na Friday dahil papunta na tayo sa ating pahinga. Ayan. Lalo na yung mga wala nang pasok pag Saturday, ang kanilang day of a Saturday and Sunday. Pero marami rin tayong mga kababayan na hanggang Sabado ay may pasok pa rin. Mga kababayan nating araw-araw na sinusuong ang traffic. Kahapon grabe ang traffic, mother. Oo, ba't ba ganun, napunta ako kahapon, may pagkakataong nadaan ako ng EDSA, pinapabayaan ko, alam ko naman given na yan given na yung EDSA, pero nung mapunta ako sa ibang kalsada, abay ganun din. Mario Joseph, nadaan ako ng Shaw. Alam mo yung Shaw Boulevard, mother? Shaw Boulevard. Ang traffic din. Nadaan ako ng Kalentong. Nadaan ako ng Quezon Avenue. Nadaan ako ng kung saan pa ako nadaan kahapon, talaga namang parang maghapon yata akong nasa lansangan lang sa grabing traffic. Talagang napakarami ng sasakyan at mukhang kailangan ng mga dagdag na kalsada. Mukhang hindi lang talaga kailangan ng rebuild ng EDSA. Kailangan ay new. Mga bagong kalsada na. Ganon. Pero hindi ako nadaan dun sa, alam ninyong yung dinadaanan ni Aya. Hindi ako nadaan doon, Hindi ako napunta. Hindi ako nadaan doon sa Santa Mesa. Hindi, marami mga inayos lang kasi ako kahapon. May mga kailangang puntahan. Yun talagang traffic. Grabe. Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Naku, ang tindi pa rin ang debate ngayon tungkol dito sa impeachment, At maraming mga kasamahan ni Senate President Chis Escudero na mga abogado rin at mga galing din sa UP ang pumupuntirya sa kanya. Sabi, ikaw kasi. Ayun. Si Senate President Chis ngayon ang kanilang pinupuntirya dahil daw sa hindi kaagad inaksyonan. Hindi sinunod yung ano yung nasa konstitusyon? Forthwith. Ayun. Hindi raw kaagad sinunod yun na kailangan agad-agaran, apurahan, madalian na kanilang tinalakay kaagad ang impeachment. Tapos nagtakda raw ng June 3. Tapos yung pagdating na noong June 3, inusog pa ng June 11. Kinabukasan holiday, June 12, holiday. Tapos tapos na sila. Wala na. Parang napupuntirya tuloy ng mga maka-impeachment itong si Senate President Chis Escudero. At ito nga yung liham ng mga taga-UP, University of the Philippines. Mga taga-UP lang ba? Dapat maglabas din ng posisyon ang ibang eskwelahan. No? Bakit? Mga taga-UP lang ba ang marunong magbigay ng kanilang paninindigan sa isyong ito? Asa ng mga taga-Aneo? Asa ng mga taga-Araulio? Ayan, asa ng mga taga-Lyceum? Ayan, ang Lyceum may marami ring ipinapanganak na mga magagaling na mga abogado, At iba pa. Sabi ni Engineer Tony Nanggelo, pati ang Mapua. May law ba, engineer, may law ba sa Mapua? Wala yata, puro engineer yata. Engineer Tony Nanggel. Yan po ang matindi hanggang ngayon, debate. At malalaman natin kung ano kaya ang mangyayari. At yan kaya may epekto sa ating peace and order. Pwede, Pag natuloy ang impeachment, ano ang inaasahan natin? Kapag hindi matuloy ang impeachment, may epekto rin kaya yan sa ating
peace and security? Ay mamaya, tatanong natin yan sa ating magiging panauhin natin at kung meron silang nakikitang anumang magiging problema natin, anuman ang kahinatnan nitong impeachment na ito laban kay Vice President Sara Duterte. Kayo ba mga textmates, mga text partners? Ano ba gusto ninyo? Ituloy o i-dismiss na? Tulad ng gustong mangyari ni sana'y magiging Senator Judge Senator Bato de la Rosa. Ang sabi daw ni Senator Bato de la Rosa, ito ho, banner story ng Manila Times, I have the numbers to kill. Uy, teka ha? To kill, impeach trial. Ayun, kailangan dudugtong kaagad yun ha. Kailangan daw pong meron daw hong sapat na numero si Senator Bato para sa pamamagitan ng isang resolution para wag nang matuloy ang impeachment trial. Yan. Titingnan natin at siguradong dyan babantayang mabuti ng ating mga kababayan ang pagtupad ng tungkulin ng Senado bilang institusyon at sa pagharap sa impeachment. Ang mga kumpanyero ng bayan ng Jerry Ordos. Oras po natin, Mr. Jalom Tang, 6:15. Alas 6:15 na ng umaga, ACS Balita. Susunod na. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, June 6, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. UP Manila, UP Diliman pasok sa top universities sa world ranking list ngayong 2025. Lingguhang Lights and Sound Show itatampok sa Jones Bridge sa Maynila simula sa Sabado, bukas. Inflation rate ng bansa bahagyang bumagal sa 1.3% nitong buwan ng Mayo. Mandatory senior high sa K-12 sinusulong na alisin sa Senado. Dating apps, online porn, unprotected sex. Sinisi ng DOH sa pagsipa ng kaso ng HIV sa mga kabataan. Mount Kamuning Footbridge sa Quezon City sisimulang gibain ngayong taon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, nakapasok ang University of the Philippines Manila at UP Diliman sa pinakamahusay at nangungunang universidad sa mundo ngayong 2025. Ito po'y ayon sa Center for World University Rankings sa inilabas nitong 2025 edition ng Global 2000 List. Sa resulta ng Global 2000 List, ang Harvard University ang nasa unang ranggo sa higit 21,000 institutions na sinuri o in-evaluate. Number 1 ang Harvard University sa North America, gayon din sa edukasyon, sa employability, faculty and research na nakakuha ng score na 100.
Batay sa rankings, ang UP Manila ang pangunahing health sciences institution na may ranggong 1,677 na kumakatawan sa pinakamataas na 7.9%, habang may kabuang score ito na 67.4%, mas mataas ng kaunti sa UP Diliman na nakakuha ng 67%. Sa Asian Universities Ranking, ang UP Manila ay nasa 646 at nalampasan nito ang ilang universidad kabilang ang Hainan Medical University ng China at Kyorin University ng Japan. Nakatakdang magliwanag sa pamamagitan ng lingguhang Lights and Sound Show ang Jones Breeds sa Binondo, Maynila simula sa June 7, araw ng Sabado. Bukas na po yan. Bukas na. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, ang inisyatibang ito ay bahagi ng patuloy na pagpapasigla sa Ilog Pasig sa ilalim ng Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM Project, isang flagship program ng Marcos Administration na naglalayong bigyan ng bagong buhay ang isa sa mga iconic waterways ng Metro Manila. Sinabi ni DSUD Assistant Secretary Mark Sambar, ginagawa na rin ang ikatlong bahagi ng proyekto upang gawing mas madaling puntahan ng publiko ang tabing ilog. Napuntahan mo na ba yung yung parte na yan sa may Intramuros? Nadaanan nadaanan ko lang minsan. Pero hindi ko pa napuntahan ng hindi ko pa napasyalan na bumaba ako at naglakad-lakad. Maganda sigurong mapuntahan natin yan sa gabi. Ang esplanade ng Ilog Pasig ay pinalawak upang magbigay ng mas maraming espasyo para sa paglalakad, pagbibisikleta at pamamasyal. Ito po ang mga itatampok na Lights and Sounds show ay inaasahang magiging isang pangunahing atraksyon. Hindi lang para sa mga residente ng Maynila kundi pati na rin sa mga turista na gustong makita ang panibagong tanawin ng lungsod sa gabi. Ito yung baby ni Secretary Jerry Acosar. Jerry Acosar, Tignan mo, ang ganda, Ayan, Parang wala ka sa Maynila, ang gandang pasyalan. Makapunta nga bukas. Teka, may lakad ako bukas. May lakad ka ba bukas? Sa Nueva Ecija. Sayang. Sa susunod na Sabado. Samantala, meron tayong panauhin. Parang may mag-iispadahan Pandating ng background music natin. Hindi naririnig ni Sir yung background music. Hindi naririnig. Parinig natin. Ulitin natin. 1, 2, 3. Warrior. Pang-warrior yan. Pang-warrior yan. Ang PNP Chief, ang pinakabagong PNP Chief po natin ay nandito sa studio. General Nicolas Torre III. Sir, magandang umaga po. Morning, Jerry and Katunying. Magandang umaga po. Congratulations. Congratulations po. Maraming salamat po. Busy na kayo, ano? Ano ba tong ginagawa nyo na to? Nababalitaan namin na kayo umiikot na rin sa iba't ibang mga radio stations. Ano ba to? Nagpapakilala ba kayo? Ay, ako si General Nicolas. Dati. Alam natin yung mga nagpapakilala pag na-assign, bagong assign sa isang lugar. Iba Nagpapakilala ibig sabihin nun. Pero iba ibig sabihin nun. Iba ibig sabihin nun. Kumusta po? Nag-sync in na ba sa inyo na kayo po ay 4-star general, kayo po ay PNP chief, sir? Katunying, once again, bago lahat, good morning sa inyo at good morning sa inyo mga tagapakinig. And umiikot ako dahil on the invitation of the various radio stations na gusto tayong i-guest at siyempre itanong kung ano ang ating mga programa. And sa tanong mo kung nag-sync in, medyo nag-sync in na because for the past few days I've been slapping myself. Baka biglang pagising ko ay umaga na. Panaginip lang pala. Alam niyo, panaginip talaga ng bawat isang pulis. Yun ang sasabihin ko. Yan ang pangarap na panaginip ng bawat isang pulis. Pero tapatin nyo nga kami, kayo po ba'y umasa na kayo po yung magiging Chief PNP, kauna-unahan mula sa PNPA, yung ba'y inasahan ninyo sa kabila ng katotohanan,
pinakita ko nga kay General Jean Fardo, nandito rin po siya. Yung picture na sabi ko, nung panahong malungkot si General Torre, inaaliw ko siya eh. Pinapakain mo ng pansit ni Nanay Benny. Pansit ni Nanay Benny. During that time, kumbaga ang inyong career ay nakaranas ng matinding pagsubok. Tapos biglang Chief PNP kayo ngayon. Kaya nga ang tanong ko, inasahan nyo bang aabot sa ganito in just a matter of 1.5 years? Una sa lahat, aray naman. Kaya second ko na studio appearance to I would like to clarify, this is my second studio appearance on a private network. Because, nagkataon na ang schedule ng isa ay gabi. So, ito umaga. Kaya, priority kayo. Hindi yung nasumbatan pa. Nasumbatan pa. Pasensya na kayo, General. May mga kakilala, may mga experience kasi kami sa ganyan na tinext mo, nung ma-appoint, tinext mo, kinongratulate mo lang. Wala man lang text back, General Jane, na thank you. Pero nung bago ma-appoint, tumatawag pa pag ano. May gano'n, hindi kayo yun. Ito, ako talaga sigurado ako, marami akong kaibigan katunying na hindi ko pa nasasagot. 8,000 kasi ang text na hindi ko pa nasasagot. At saka 8,000 sa Viber and around mga 3,000, 4,000 sa text, SMS. Sa SMS. And hindi kasali dyan yung Viber, hindi kasali dyan yung Messenger. May Messenger pa. So, nagkataon kasi na ang number ko na yun, 2010 pa yan. So, that's a 15-year-old number. Two numbers actually na 15-year-old. So, ganun talaga. So, did you expect this appointment po? After what happened to you, yung medyo, ang career ninyo parang roller coaster no? Yeah. Alam mo, kung sinasabing expect, napaka-ipokrito ko naman kung sabihin kong hindi, na walang nagsasabi sa akin. Talaga nang marami nagsasabi ng mga kaibigan. Siyempre, lalo na yung mga bata ko. Talaga namang, sir, ito na. So, nag-expect tayo. Pero, at the end of the day, I always surrendered myself to fate. And most especially to the appointing authority, which is the President of the Philippines, si President BBM. So, may expectations, but ang fate ang palagi nating binibigyan ng, we surrender ourselves to it. Kasi 220,000 ang pulis iisa ang Chief PNP. So, tama. Pag ibinigay, tatrabaho tayo. Kung hindi naman, then so be it. Now that decision has been made, tinanggap natin talaga. At masaya tayo at we express always our gratitude to the appointing authority, who is BBM. Kailan nyo nalaman at sino nagsabi sa inyo na kayo na? Well, it passed through channels. So, it passed through channels hanggang sa makarating sa akin ang information na ako nga ay may appointment na. Yung pong nagkaharap kayo ng Pangulo, nakita ko po nung magkaharap kayo ng Pangulo dun sa turnover. Pero prior to June 2, meron na ba kayong personal na harapan nun at may mga bilin na ba siya nun? Well, after I was officially informed na ako ay inappoint na Chief PNP, the President gave 1-minute direction. 1-minute directive because the President is a very busy person. So, dahil ako nga naman ang ginawang head of agency, he expected me to lead the agency towards his direction, which is ito nga, nakikita nyo na, ini-implement na natin. Isa-isahin natin yan, pero tinanong ko din to sa Pangulo would you rather be respected o katakutan kayo o feared by especially the criminals and number 2 ng mga policemen under you? Ito katunying nakita ko yan ang pronouncement ng Pangulo, pero hindi ko talaga tinutukan kung ano ba talaga ang gusto niya na parang, or is it on what context kasi sa Rita na lang yun nabasa ko na lang yun na sinabi niya parang mas maganda yatang you have to be feared, katakutan pero ang nature kasi ng ating Pangulo ay napakabait, no? He's an all-accommodating president at we can understand well, that's most probably the reason why he got
31 million votes, the highest among the presidents ever in our history. Dahil we have to understand na 110 million Filipinos na tayo. So, we really have to be accommodating and we have to understand all sectors. Kasi hindi naman pwedeng ang isang sektor lang ating pakikinggan. So, binabalanse natin yan at sinisiguro natin na naririnig ang ating mga kababayan nasaan man sila with all the cultural differences, with all the linguistic differences. May mga isla nga tayo na paglipat mo sa kabilang probinsya, iba na ang salita. So, kailangan talaga ang balancing act. And that's the biggest challenge to get in step with the president. Dahil talagang he had done it. And hindi ko alam kung paano ko i-harmonize ang aking 220,000 policemen. But dahil nga sa kabaitan ng Pangulo at pagiging all accommodating niya, minsan pinupulaan siya ng mga kritiko niya na kasi tumataas ang may rising criminality, may ganito, may ganon. No, hindi natin dapat i-equate ang pagiging mabait sa pagiging mahina. Hindi naman porke ngayon na mura ka ng mura, galit ka palagi, matapang ka sa ang persona, ibig sabihin nun, magaling ka at matapang ka at matikas ka. Hindi ganun yun. So, I would rather ang gusto ng Pangulo palagi is we do everything within the ambit of the law. So, ganyan ang PNP ngayon. We are always conscious that everything that we do are within the ambit of the law. But make no mistake about it, we will be very, very strict and I believe that we will be very, very effective on this program. Ayun, talagang... Pwede ba tayo mag-commercial muna? Pwede ba? Wala naman. Pwede kayong humigop ng kape muna dyan. Kasi pagka hindi kami nag-commercial, may eject na po kami dito. Alam namin, may lakad po kayo eh. Sige, masubukan natin ang may kape po kami dito. Ang katunying na kape at ang katunying na ensamada. Subukan natin at alam mo, namimiss ko na yun. Napakasarap na ensamada. Salamat po. Marami tayong tatanong. Baka meron din po kayo mga itatanong kay PNP Chief General Nicolas Torre III. Ayun, meron na ipinakita. Ayun, talaga merong... Katunying. Ayan na, Tara, kain tayo. Ayan, no? Pero ayaw na po ko sa camera. Ayan na. Ayan. Ayos. Thank you. Babalik po kami. Kasama po natin si PNP Chief Nicolas Torre III. Magbabalik po ang ACS Balita. 6:36 ang ating oras. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ka-Bloom! Charm Fat Con. Bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con. Damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. With Stain Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Con. Bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con. Damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Bangong ka-bloom. ACS. Star Wax Wax. Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax Wax. Kitang na to the max. ACS.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Makakaligtas, walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Magandang morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, katanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. 6:41 ng ating oras. Kasama pa rin natin dito po sa studio si PNP Chief Nicolas Torres, sir. Siguro doon na tayo sa detalye sa trabaho. Siguro unang maitanong natin, ano pong nakikita ninyong in the immediate future na magiging problema sa peace and order, sa malaking problema sa peace and order natin, pangunahin dito sa Metro Manila na maaaring magkaroon ng problema sa ibang parte pa ng bansa? Well, wala naman tayong nakikitang kagilagilalas na mangyayari in the next ina-expect na mangyayari in the next few days. Ang peace and order naman, the peace and order issue had been there all along. For the longest time, andyan yan. Okay. Sa ngayon naman, may mga direktiba ang ating presidente na talagang pinofokusan natin, which we believe na pareho talaga kami ng assessment right at the very start na ang unang-unang kailangan, ang pulis ay dapat reassuring ang presence sa streets, and first and foremost, dapat nakikita sila na nagpapatrolya, naghahanap ng mga situations na dapat ayusin. Okay? So, yan nga, because of that, our directive, unang-una, para makita ang pulis natin, pinasarado ko ang mga maliliit na istasyon na mga PCPs, police boxes, pinapatanggal ko yan because ang empty police boxes kasi right at the very start, pagtingin ka agad ng tao na police box walang tao, negative na kaagad eh. Di ba? May feeling of insecurity na kaagad ng tao na may police dito dapat nandito siya. But to maintain a police box, ang hindi naintindihan ng maraming naintindihan man ng mga kritiko, pero talagang gusto lang talaga just for the sake of criticizing, is, ang isang police box, para magkaroon ng isang tao lamang na magtatrabaho at magtatao niyan, pag tinanong mo ang mga critics niyan, sabihin nila, dapat 3 tao nga lang yan ay magpapalit-palit na, 24 hours may tao dyan. Mali ang mathematics niya dahil kung 6 to 2 first shift, alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon first shift, second shift is 2 to 10, second shift 10 to 6 third shift, sabihin na tama na ang 3. Lunes gagawin mo yon, Martes gagawin mo yon, Miyerkules gagawin mo yon, Huwebes gagawin mo yon, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes anong mangyayari? Ang mathematics na napakasimple. There are 24 hours per day, there are 7 days a week. Pag minultiply mo yan, ibig sabihin 168 hours. 168 hours. Ang isang tao nagtatrabaho ng 8 to 5 with 1 hour break in between, 8 hours per day. So, pag Monday to Friday nagtatrabaho isang empleyado, 40 hours. Yun ang nasa batas. Yun ang sa science din na nagsasabi na yan ang ideal na working hours ng isang tao sa isang linggo. Anything more than that is overtime.
Pag kinumpute natin yung ganyang buong linggo ay nag 8 hours ka. That is 72 hours. Yan ang hindi nakikita ng ating mga kababayan. Hindi nakikita ng mga kritiko, nakikita ng mga kritiko, pero alam nila na talagang so overworked. Pag tatlo lang ang tao na ilagay mo sa police box. That's why, ang inilalagay ko sa mga posts like yung station radio operator, yung hepe de mesa, yung taga-blatter, yung frontman. Apat palagi ang nag-iikot-ikot yan. And pag tiningnan mo, yung tao na yan, may overtime pa rin na 2 oras because ang 168, i-divide mo sa 4 na tao, 40 hours, may sobra pang 8 oras. Hindi naman pwede magsarado ang istasyon ng 8 oras dahil 168 hours talaga yan. So, they will work for 42 hours. So, ganoon natin ngayon sa mga patrol cars natin, ganoon din. So, nilagyan natin ng 9 na tao naman sa patrol car, 3 sa umaga, 3 sa tanghali, 3 sa gabi, at sa 3 na yan, 2 ang naka-duty, 1 ang naka-off. So, maganda ho yung maraming pulis ka makikita na nasa sa kalsada. Well, yes. Mas maraming pulis sa kalsada ngayon dahil magsasara ang mga police boxes. Pag wala rin lang investigasyon na ginagawa dyan, na ginagawa lang tambayan, hintayan ng mga taong hihingi ng saklolo, ay tanggalin na lang. Ang mga pulis ngayon, ilalagay natin ngayon sa kung saan ang strategic na mga areas, mga kanto na maraming tao, high traffic, high volume ng sasakyan, high volume ng Saka naisip ko pala, yung mga ibang mga police boxes at tapos mga police community precincts, naka-aircon yan, di ba? Ang laki siguro ng gastos din ninyo dyan eh. Isa pa yan. Oo nga, naka-aircon yan. It's really counterintuitive na ilagay natin sa loob ng box ang mga pulis. Gusto naman natin police visibility. So, yun nga ang ginagawa ko. Pasarado, tapos lagyan na lang ng 911. Itong 911, kahit na-test nyo ngayon, mabilis ang sagot yan. Sinubukan namin. Kaya lang, hindi na namin pinapunta dito dahil baka abala pa kami kung may ibang re-respondihan. Pero yung pagtawag, may sumagot kagad. Yes, definitely. On air. Sinubukan namin on air kahapon. Hindi nagbibisi ang 911 natin. Medyo kung halimbawa, sobra-sobra na. Halimbawa, kung 300 naman ang sabay-sabay na tumawag, ayun, mag-queuing yun. Pag sa krami, mag-queuing yun. I-queuing namin pag sabay-sabay ang 300 dahil 150 ang sabay-sabay namin pwedeng sagutin at any given time. Pero may queuing na. Sa cellphone ho ba, direkta 911 ang idadaan? 911. Wala nang 02, ganun? Wala na. May load ka man o wala. May load o wala. Meron. Pwede yan. So, again, yun, sinasarado namin ang mga police boxes, lalagyan lang namin ng 911. At ngayon, ini-impose ko na sa aking mga police, sa aking mga commanders, binigay ko na, niro-roll out namin ang ating mantra ngayon. Huwag nyo na kaming hanapin sa mga presinto, sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. 5 minuto. Teka muna, bakit naging 5 minuto? Yung pinakita nyo sa akin nung 2 years ago, 3 minutes lang yung... Dito sa QC. Dinemo sa akin ni Chief practice muna ngayon 5 minutes and then we are going to as we go faster, as we go better, we'll hit the benchmark of 3 minutes, baka mas faster pa nga kami dyan. I'm looking at the possibility na talagang mas mabilis kami kasi ang mga pulis natin kanto-kanto na yan so at yun, makakasave pa tayo ng gasolina dyan dahil ang mga pulis natin nakatambay sa kanilang fixed visibility point ang tawag namin yan. Visibility point. Fixed visibility point ang tawag kaya lang yung iba daw, General, nagsiya-cellphone. Naglalaro ng... That will bring us to the second program na ini-impose ko na ngayon ay I'm going to hi pala sa mga kaibigan namin sa CHR. On Monday, I'm inviting myself to your flag raising. I'm going to meet all of you. Kinukumbida sa sarili. Ay, mga taga CHR, ito na. Magpakape naman kayo. Maganda na kayo ng almusal dyan. Abay, a few weeks back doon sa exit call ng election, nakita ko ang ating mga kaibigan sa CHR. Hindi ko na lang muna i-mention lahat-lahat dahil baka magtampo ang iba na hindi ko ma-mention, na hindi ko mabate. Pero marami sila. And I have a long history with the CHR sa mga trainings before sa Station 5. Ako ay kapartner nila at nung ako mag-district director ng Quezon City Police ay
may kinakanda kaming human rights training. At saka hindi ko pala nasuot next sa Monday susuot ko ang human rights badge ko. Dahil binibigay yan yung mga pin na yan pag ikaw nakagraduate sa kanilang basic sa kanilang basic course. I-explain ko rin sa kanila at explain ko rin sa taong bayan kung bakit yung sinasabi na paramihan ng huli. Yan. Kasi kung nagsi-cellphone ka, hindi ka makakahuli. Ang isa lang ang kuwan ko diyan. Isa lang ang sa tingin ko na pinaka-basic na trabaho ng pulis. Aside siyempre sa pagtutulong sa mga taong nangangailangan, crossing the street na nakikita nila sa poster. At the end of the day, ang pinakamahirap, pinaka-ticklish na trabaho ng pulis, yung panghuhuli. Diba? Marami tayong mga kababayan na naka-experience na, sir, tulungan mo ako, hinahabol ako nung lasing na yun, sir. Kapitbahay ko yan, sir. Galit sa akin yan. Every time lasing, may dalang itak. Hinahabol ako niyan. Gusto akong patayin yan. Ang sagot ng pulis, teka muna, wala pa namang nangyayaring patayan Tawag mo muna sa barangay. Di ba, sir? Because, oo nga. Agree kayo doon? May nangyayaring ganyan. Yun ang laging matik na sagot ng mga pulis na ayaw. Wala pang nangyari. Wala pang krimen. Bawal yun sa akin yan. Pwede mong i-refer sa barangay. Pero ang sagot dapat is, opo, pang barangay po yan at alam namin na kapitbahay niyo yan, palagi na marami na kayo may report dito, sakay po kayo sa patrol car. Balik po tayo doon sa barangay. I-endorse kita ron. Kung yan ay barangay law, no? Kung meron pa pala, Chief, na ganito. Hindi namin sakop yan sa station ganito na yan doon kayo pumunta. Yun nga, isa pa yan. Mortal sin po yan. Ikatatanggal nila sa serbisyo yan for dereliction of duty. Ang dapat na sagot, sa kabilang istasyon po yan. Halip po kayo. Sakay sa patrol car, ihahatid po namin kayo doon. Ayun. So, yun ang importante. Immediate response, bawal tumanggi pag kami humingi ng tulong. Yes. Pero si Colonel Hansel Marantan, takot na takot sa inyo lagi yon. Dahil nagme-message sa akin, patay na naman ako dito kay Chief. Bakit? Kasi 2 minutes ko lang na respondihan yung nagreklamo, 3 minutes ang gusto niya Konti nga bang? Pag siya lang sinasalita mo, bawal yung word na patay. Those two words don't come together. Wag gayon at delikado tayo. Baka malasin na kay Hansel. Tayong yayariin nun. Pero para sumaya din ang mga polis natin at hindi masabing ang higpit naman itong bagong PNP chief natin. Sabi nyo, from 12 hours, gagawin ng 8 hours na lang ang duty ng mga polis. Yes, Jerry, tama. Ang ating mga pulis ay naintindihan din, mga tao lang din yan. May mga pamilya rin at may mga pribado, mga buhay yan. No? So, sabi ko sa kanila, hindi ko man maibigay sa inyo iba pang mga emoluments, like sweldo and everything. At what I can give you is time for your family, time for your other businesses, time for you to relax and recharge. Ayan. So, yan po ang ating nire-request sa ating mga pulis. You will be working for 2 hours per day, 2 hours straight, 2 days straight, at 8 hours, and then on the third day you take a break. So 2 days duty, 1 day off. So sa isang patrol car, 3 ang umaga, 3 ang panghapon, 3 ang panggabi. Sa 3 na yung 2 ang naka-duty. Sila nang bahala mag-usap. Basta at any given time, a patrol car will have two crew na magtatrabaho sa, kung first shift is 6 to 2, 2 to 10, and 10 to 6. If itotal natin that is 36 hours per week. Kulang pa ang sa 40 hours. Anong nire-require ko? Before your shift, 30 minutes before, nandiyan na kayo for the pre-departure, for the formation and accounting para sa pag-pass on ng kung ano man ang nangyari sa previous. And then may mga reportorial requirements akong ginagawa. So pag mag-duty ka ng 4 hours, ng 4 times in a week, that will take you
2 hours. 30 minutes before, 30 minutes after, 4 na beses. So that will be 4 hours, 2 hours. Kung 8 hours po ang duty, pag limampas po, pwede ba mag-file ng overtime yung pulis? Pasensya na sila, pero well, pag mag-overtime sila, bigyan na lang natin ng katunying ensaymada. Kasi baka may nakikinig sa 8 hours, nakaka-12 oras ako, talo pa ako ng gwardiya ng overtime. Tsaka may lumapit mag-8 hours na ako may humihingi na tulong. Yan ka, Jerry, ang rason kung bakit nilalagay ko lang sa 36 hours. Kasi sigurado ako dyan, maraming overtime. Ano yung maraming overtime na yan? May humingi ng tulong. Ang shift mo mag-end ng 2:00. Habang kumakain ka ng lunch mo, may humingi ng tulong. Na-snatchan. Hinabol mo ang snatcher, nahuli mo ang snatcher. Pagkahuli mo ng snatcher, dadali mo sa estasyon para sa investigasyon. Ang una mong gagawin, pipirma ka ng inquest, ng affidavit of arrest para sa inquest. So, dadalhin mo yung nahuli mo sa Hall of Justice para sa inquest. Ang inquest na yon ay dideterminahin ng piskal kung balido ba ang aresto at dapat na i-file ang kaso sa korte. So, pag na-i-file ang kaso sa korte, ayun na. So, pag tinanggap na ng piskal for the inquest, nakuha mong resolution, dadalhin mo na ngayon yung kulong mo, balik sa estasyon, ipabook mo, and everything. Gano'ng katagal yun? So, sa kwento nyo pa lang, matagal na Yes. So, di ba? Kwento pa lang yan. Sa kwento pa lang. At pagkatapos, 3 buwan ang nakalilipas, eto na, makakatanggap ka na ng sabbuena. Magtitestimonya ka na sa korte. Magtataas ka pa ng kamay. So, gano'ng karaming trabaho ang gagawin nun. So, 36 hours ang duty per week. Pero ang mga add-ons niyan, pag nanghuli sila, magtestimonya sila, mag-transfer sila sa commitment order na mga... So, talagang hindi masasabi na ang police is underworked. Overworked palagi yan. Sobra yan. Ang daming mga overtime dyan. Pagkatapos doon, 2 yung snatcher. Ang isa nahuli mo, ang isa ipa-follow up mo. Hahanapin mo ngayon. Hahabulin mo pa yun. So, off ka na ng 2:00, pero 5:00 ng umaan ng gabi, na 5:00 ng hapon, iaabutin ka na ng gabi, saka pa-follow up pa kung nasaan yung kabila. So, alam niyo, pag nakikinig ako sa inyo, parang walang makakalusot na pulis sa inyo dahil sa parang nagpatrolya kayo nung araw pa, investigador kayo, naging station commander, naging district director. Mahirap lusutan to si Chief Alam yung nangyayari. Alam yung nangyayari sa field Pero, waiter, kape pa nga. Magbe-break lang kami. Last break bago natin pakawalan si PNP Chief. Alam namin meron pa kayong lakad. Pero usapan natin 7:00, napaaga kayo Sa Katunyings ba merong caramel macchiato? Meron po. Meron. Napakasarap na caramel macchiato ng Katunyings. Meron, syempre. Nagpapatuloy po kami. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. RH! Ka-Bloom! Charm Fat Corn, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Corn, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, bangong ka-bloom. ACS. Sali na! ACS Millones. ACS Millones.
isulat ang inyong pangalan, age, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. Kaya sali na! More than 9 million pesos ang pwedeng mapanalunan sa weekly draws and grand draw. Hatid ng Unique Toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from May 4 to September 12, 2025. Grand draw is on September 20, 2025. See posters for details. Promo period is from May 4 to September 12, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 221797, Series of 2025. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless, champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat, tawan ng katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless, champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat, tawan ng katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless, champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat, tawan ng katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless, champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat, tawan ng katapat. Nagbabalik po ang 2x2. Ba't ba... Oh, saka ba? By the way, ito po palang studio ng DZRH. Ito ang kauna-unang studio sa Pilipinas na may CR sa loob. Kasi nilalamigan po namin dito. Kaya ako... Kabilis ng oras, 7:01 na pala. Kasama pa rin natin ang PNP Chief. Meron tayong report. Meron tayong report. Hindi naman daw report, kumbachero, pero pinapaalam lang dahil yung Plaza Miranda Police Community Precinct sarado na. Sarado na. Pero sabi ni Boy Gonzales, wala raw advisory sa labas. So, ibig sabihin, may nagpupuntang mga tao. Pwede. O kaya naman, pag tingin nila, saan na kaya yung police dito? Ayun, sir. We're going to call out the regional director and the district director of Manila, si General Abirin at saka si Boyet Guzman, na sundin nila, magpa-print, baka hindi pa na-print kasi ang bago pa kasi, lalagyan niya ng tarpaulin na nagsasabi ng ating mantra, yung sabi natin, huwag nyo na kaming hanapin dito sa presintong ito. Kami na sa inyo ng mga telepono. Ayan, 911. At kahit pala wala kayong load, pwedeng makakatawag. So ito po bang mga kasalukuyang PCP, mga box, ang gagawin ninyo sa mga ito? Kung administratively, pwede yan magiging tulugan ng ating mga pulis na naka-day off. Kung halimbawa, hindi mo pa shift. Ang shift mo is alas 6 hanggang alas 2. So, ikaw ay magbabiyahe ng alas 4 ng umaga, manggagaling sa bahay nyo. Baka nilalamigan ka pa ron, magmumotor ka pa. So, pagdating mo sa shift mo, ay wala ka namang mapaliguan kundi dyan sa may PCP na yan, maligo ka dyan. Pagkatapos, mag-prepare ka, magbihis ka, gawin natin parang locker room. Tapos, 5:30, ready ka na, alas 6 you take post. So pagkatapos, pag matapos ka na ng alas 2, umuwi ka na, pauwi ka na. Kung gusto mong iwanan ang iyong uniforme dyan sa PCP mo, iwanan mong uniforme mo, sumakay ka, magbihis ka, sumakay ka sa motor mo at umuwi ka na. Pero ibig sabihin, ang mga PCP hindi na opisina yan. Although, siyempre, ang ating mga kababayan, makakakita pa rin ng pulis yan. Ito po natutulong pa rin. Pahingahan na lang. Ito po ba property ng PNP o nirerentahan? Ang iba dyan ay property ng PNP. Ang iba dyan ay
Provided ng LGU siguro. Provided ng LGU. Yun, At ang iba dyan ay mga ibinibigay ng mga private entities na temporarily or permanently donated to the PNP. May mga nakikita po kaming yung container. Yeah. Container na inayos lang, lagyan ng aircon. Yun na nga ang isang ang isang concern ko diyan. Kasi marami sa mga yan, yung mga container na yan, wala namang investigasyon. Pag humingi ka ng tulong sa pulis diyan, sasamahan ka ng pulis, magre-responde sila. Kung may mahuli silang mga tao halimbawa doon sa nirereklamo mo, kasi ang tao naman pumupunta sa pulis, hindi naman yan para magdala ng tunying ensaymada. Ang kanilang nakakatatlo na kayo, baka singilin nyo na ako. Kaya pumupunta yan dyan sa pulis kasi nanghihingi ng tulong. Sir, may agravyo, may nangyayari doon, or sir, nadukutan ako doon, o gano'n. So pag pumunta ang pulis doon at nakatrabaho, nakakuha ng tao, dadalhin pa rin nila sa headquarters kung nasaan ang mga investigador. Correct. So that's because investigation, a very specialized na trabaho. May database kayo dyan, andyan yung mga fingerprint kit, yung kung may mga maaresto kayo, andyan yung ating ginagamit sa pag-booking and everything. So wala yan sa mga containers, sa mga container vans ng mga offices. So ang mga container van na offices, talagang antayan ng pulis ng kung sino ang lalapit sa kanila. So it's not very effective sa assessment ko sa ngayon, especially dito sa city centers like Metro Manila at mga city centers sa Iloilo, sa Cebu, sa Davao. So rather than having those facilities na maiiwan din lang at mawawala ang tao, mawawala ang pulis kung kukunti rin lang naman sila. At bawas pa yung number na yun na nagbabantay doon sa police visibility, then better na isarado na lang at ang mga pulis ay ilagay sa kalsada. Marami kaming radyo, marami kaming patrol car. So makinig lang bawat isa sa radyo pag nasa duty sila, so that pag may nangyari, pumasok sa 911, 911 can immediately transfer the call through the radio sa taong pinakamalapit doon sa area kung saan may humihingi ng tulong. Yung po bang mga pulis natin kapag ka naman hiningan mo ng tulong, may barilan, tatama ba yung pulis natin? Baka naman hindi naman nakapag-i-ensayo yan. Baka mas asentado pa yung kriminal. Well, in several instances now, nakita naman natin ang mga pulis natin, like yung may lasing na nagwala yung sasakyan at it appears na kita nila uncontrollable na ang sasakyan. Wala man tayong spikes, they need to shoot the tires ng sasakyan to immobilize it. Tumama naman ang pulis natin. So, saka may program na kayo, naikwento ko minsan kayo kumpatsero nung may panahon na noon na ang mga pulis may daladalang balang ganyan at magpa-practice siya. Sa sarili niya. Sarili bala yun? Noon yun, nakikita na. Pero may program na kayo talaga na ang mga pulis natin, di ba, nagpa-practice na, Chief? Yes, nakita namin din, isa sa mga nung first command conference, nakita ko rin na there may be a need to further enhance the skills of the policemen, of our policemen, using yung continuous, parang MCLE ng mga abogado, mandatory continuing legal education. So, itong mga pulis naman natin, nagso-social media patrolling kami. Nakikita namin pag halimbawa ang pulis ay pumunta sa isang na-videohan sa isang situation, like may nagrarambulan, wala siyang ginawa. Tatanungin namin kung bakit anong kailangan mo. You need more training on police intervention. Baka naman hindi mo alam kung anong legal basis ba't nandyan ka, and so on and so forth, or wala kang confidence na gamitin ang baril mo kaya ikaw ang nabaril or ikaw ang nataga, which may mga nangyari lately. So ang sa atin is pag may ganon, I have asked the training service to make short programs, 2 days, 3 days, to capacitate our policemen, most especially on firearms proficiency. So marami tayong procurement ngayon. Kahapon I signed the procurement of around 2 million rounds ng 9mm. So, ang gagawin namin dyan, ibibigay ko yan sa training service. Pagkatapos, pag may mga pulis na nangangailangan ng ganung training, they just come over to the firing range, withdraw some ammunition, and then practice. Ang sabi ko lang sa kanila, mahal yung bala na yan. Pag nag-miss ka, bububugin kita. Kailangan itama mo yan. May mga tanong mo dito sa atin sa text. Yun daw hubang 5-minute response sa Metro Manila lang o sa buong Pilipinas na yan? Basically, mag-start yan sa mga city centers. And I would like to clarify sa aking mga commanders din na yan ay siyempre case-to-case basis. Dahil may mga areas naman talaga na
imposible ang 5-minute response, especially sa mga baryo, liblib, sa mga baryo. At hindi naman kailangan yon, di ba? Hindi kailangan ng 5-minute response dahil may mga areas na talagang may tactical considerations para ka makapunta doon. Kailangan may mga clearing ka at ang tao na pupunta, hindi man pwede yung pulis, dadalawa lang. So I leave it to the individual commanders to assess yung kanilang peculiarities doon sa kanilang mga areas. Kaya nga sila regional directors kaya nga sila provincial directors kaya nga sila chiefs of police Ang pinakaayoko lang marinig is yung tao nag-i-expect na darating ang pulis sa ganitong time frame at hindi naman dumarating. No. So syempre, kung ikaw ay nasa bundok, wala naman siguro reasonable na mamamayan na magsasabi kailangan namin dito ang pulis sa loob ng 5 minuto. Ano ba ang krimen na nangyari dyan? Or ano ba ang mga dapat gawin ng pulis dyan? But in urban centers like Metro Manila and the major urban centers like Davao, Cebu, Iloilo, cities that never sleeps basically. Ang tao pag humingi ng tulong sa pulis, may expectations yan. At kailangan i-fulfill natin expectations. Sir, na-hold up ang jeep namin dyan, sir. Ano in-expect ng tao? Alangan namang hindi alam nga namang sabihin niya, sige bukas na lang. Sir, di ba? Dapat pag kami nagsumbong na gano'n, halimbawa may kapapangyari doon, ang reaksyon ng pulis dapat forthwith. Yes. Agad-agad. Yes, attorney. Para impeachment. Which brings us to our main topic for today, which is love. What is love? Nabanggit ho ang impeachment. Ang impeachment ho ba matuloy man o hindi ay inaalala ng pulisya na posibleng makalika ng gusot o gulo dito sa atin? Of course, sa ating mga assessment, meron tayong mga contingency plans. No? Lahat naman yan hindi lang naman impeachment ang concern dyan Marami pa. There are other considerations na sa tingin natin ay maka-apekto sa ating operational environment. Meron tayong pinaghahandang mga contingencies. So, palagi sa amin yan, paborito namin yan, yung itinuturo ng ating OCD sa ating crisis management, yung 4Ps. We predict, we prevent, we prepare, and we perform. I-predict natin na, ito na ang mga nakikita natin, maghanda na tayo. So, we prevent. So, kung yan ay posibleng maging calamity, posibleng maging malaking crisis, kung pwede rin natin pigilan natin. Paano gagawin natin? May mga contingency, may mga pwede tayong programa na i-impose so that we can prevent crisis. And then, despite all our prediction and prevention, we always prepare. So we hope for the best, but we prepare for the worst. So prepare, and then pag nangyari na, ready na tayo, may mga handa na tayo. We just perform. 4Ps pala, may sarili pala kayong 4Ps. Yes, yan nga 4Ps. Gagawin ko ng party list pagdating ng panahon. Pero kayo'y nakilala bilang tagahuli ng mga alam naman na yan, yung mga hinuli ninyo. Dahil PNP chief na kayo, hindi na kayo yung mismong huhuli ngayon. Pero meron pang natitirang mga high profile, mga hinahanap ang batas. Meron na ba kayong pinagpasahan ng inyong baton kung kanino ibibigay ang paghahanap na yan? Pwede kang tumingin sa loob ng studio. Hoy, may official announcement na dito. Official announcement. Sabi ko naman, tumingin ka sa studio. Ayun, may mga tao. Or baka pwede kong i-deputize. Hoy, pinopokus si General Jean, no? Pinopokus ng camera, ang panghuhuli naman talaga is basic na trabaho ng police. And we have 220,000 policemen all over the country right now. Meron ding mga andyan natin mga regional directors. They are all equally capable. So, depende sa kung saan ang areas, ano ang sitwasyon. I do believe na meron tayong police na makapag-intervene para ma-implement ang batas, ma-impose ang warrant, or can make the arrest even without the benefit of the warrant. Actually po, yung may mga warrant, nakakantsawan ng pulis lagi dyan Sabagay, hindi lang ng pulis, pati kasama na rin yung NBI. Tulad doon, nababanggit si General Bantag. Si General Colonel Dumlao ba yun? Colonel Dumlao. May update ba tayo sa kanila?
continuous ang ating manhunt regarding that matter. Marami tayong nahuhuli. I think na ipapasa ko rin yan sa CIDGO. May naipapasa ko sa ating mga kaibigan sa media through the press releases na ang dami rin natin nahuhuli. Kaya lang syempre may mga tao talaga nagtatago. So yan, ay may mga konting focus dyan. So may mga hindi pa nakakita. At marami pa rin namang at large. Hindi lang naman yung mga big names na yan. May mga at large pa rin na talagang dinadahan-dahan natin na pinaghuli para madala natin sila balik sa korte. Kailangan ba natin na mas marami pang heartbeat monitor gagamitin si General Jane? Yan ang ating sunod na programa dyan, yung sa 3 minutes natin. Yun, kinaklarify ko yung 3 minutes response natin ay para sa mga taong nangangailangan ng tulong na pag dumating na ang pulis sa kanila talagang kakawayan nila at sir, tulungan niyo kami, nandito kami. Hindi ibang usapan yung 3 minutes, walang 3 minutes doon pag yung tao naman hahanapin pa natin. Kasi baka sa ibang mga sitwasyon, baka ang kailangan natin 16 days. Talagang historic yung 16 days na yan. Sabi nga po nung isang kaibigan namin na matanda, si Mantochi, si General Torre is the most admired and at the same time most hated or most maligned PNP chief. Depending on where you stand. Sabi nga, alam niyo na po ibig namin sabihin. Ano pakiramdam niyo doon? Doon muna sa most admired para medyo feel good. Most admired because kayo daw po no nonsense kayo. Talagang pag dapat ipatupad ang batas, enforce ang batas, gagawin niyo. I'm very much humbled and very much challenged by the enormity of the task given to me as Chief of the Philippine National Police. Siyempre, masaya rin tayo. At talagang dream come true nga ito sa lahat ng mga pulis Hindi ko naman tinatago yan. Ngayon, sa most hated naman, hinahanap ko nga dahil ang mga anak ko, even before I became the Chief PNP, together, nung most hated na ako before ako mag-Chief PNP, after na mahuli si Kibuloy, maipadala sa Hague si former president, talagang most hated na ako. Yun ang profile pic ko sa Facebook yung may sungay na ginawa ng kung sino mga bashers yun. Pag nag-mall naman kami, nagpapapicture ang mga tao, sabi nila, idol nila ako. So, I'm getting confused. Sabi ko, saan kaya ang mga to? Even in Davao, when I was there, when nag-hearing kami sa City Hall ng Davao, akala ko Indian Run kasi marami naghihintay sa kuwan pa lang yun, si Kibuloy pa lang hinahanap nun, wala pa yung Duterte case. May papunta sa session hall, left and right may mga empleyado na nakatayo. Sabi ko, ano to, Indian Run? Habang dumadaan ako, binabato ako ng kung ano. Hindi naman may mga nagpapapicture. Because I just believe that what we are doing is something that has to be done. Because this is the law. This is what the law says. Ito yung batas. Dahil hindi natin pwede isang tabi ang batas So, kung ano sinasabi ng batas, gawin natin. No matter how harsh it is. Ito ang batas. Kailangan ipatupad natin. I'm sure naririnig nyo. Di ba kayo nasasaktan pag sinasabing kayo si PNP Chief Diwata? Ayos lang yan, hindi ko pa namimit si Diwata. And I'm really excited. Pero baka ma-orderan kayo ng Pares overload. Kaya nga iniisip mo nga rin, sabi ko, teka muna, hindi ko pa namimit si Diwata. Wala naman siguro masama doon kung gagawa rin ako ng aking paresan. Andito lang yan, malapit lang dito. Pwede yung daanan. Bisita pa naman nung panahon na eleksyon na andito, bumisita dito sa anin. Okay, meron bang malaking reshuffle or revamp anytime sa PNP? I'm a policeman. So are the other 220,000 others like me. They are my brothers. No? So I can work with anybody. Kaya kung napansin nyo, pag upo ko, hanggang ngayon wala pang napalitan, except for those na mga nag-retire. May mga nag-retire so we have to place OIC. So on my first command conference, binigyan ko sila ng mga directive, ito ang ating gagawin. And promotions, positioning will always be merit-based. So depende sa inyong performance kung kayo ay, kasi nung time ni General Marbil,
I've been also in a key post at nakikita ko paano pinatakbo ni General Marbil using these people on the position. So, I believe in the wisdom of General Marbil and I'm very thankful sa legacy niya kanyang iniwan. Napaka-smooth ng transition, napaka-smooth ng organization na kanyang iniwan sa akin. So, wala akong binago. Now, after the imposition of the directive of the President during the turnover ceremonies, titingnan natin yung just like before na meron tayong mga metrics, merit-based ang ating magiging basihan para sa positioning and reshuffle kung meron man. So kailan niyo po i-appoint si General Jean Fajardo na si IDG director po? Hindi pa ba? Nag-assume ka na ba? Nag-assume na ba? So ang turnover nun sa inyo. Si General Jean may hinuli din nitong nakaraan sa Malaysia. Oh. Sa Malaysia, yung huling hinuli niyo. Hindi, magaling ding tracker to. Oo naman. And she's a lawyer, kaya hindi ko binibiro-biro ng todo, baka patulan ako at sabihin niyang mag-resign tayo bukas, sir. Ikaw, sir, mister, ako, lawyer, attorney pa rin. Delikado. Because she has so many options. Kaya nagtataka ako, hindi pa umalis sa PNP. Dahil pag nag-abogado to, abogado ni Campanilla ito. Hindi lang sweldo ng PNP ang equivalent ng kanyang acceptance fee siguro. At napakataas pa. Sir, panghuli, kausapin nyo ang mga kapulisan natin at siyempre ang ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan, ako'y nagpapasalamat at sa inyong dalawa muna, Ka Jerry and Ka Anthony, Ka Tunying, ako'y nagpapasalamat sa inyo sa pagbigay ng pagkakataon dito sa inyong programa para maihayag natin ang mga ginagawa ng ating kapulisan, ang mga programa na ating mga ini-implement para sa pagsiservisyo natin sa bayan. At sa ating mga kababayan naman, bigyan nyo kami ng pagkakataon na maipakita ang makabagong pulisya. Dati naman makabagong pulisya na eh. Now, with a personal touch. Please allow us to show you kung ano yung pwede namin magawa na mas maganda pa para sa inyo. Especially yung sabi naming metrics nung paramihan ng huli. Huwag ko kayo matakot doon sapagkat ang purpose talaga namin doon is that pag hiningian nyo ng tulong ang pulis, magtatrabaho ang pulis. At ang pinakamahirap na hihingin yung assistance sa pulis ay yung manghuli ng inyong inireklamo nang walang warrant. Kaya nga, ayaw ko nang makarinig talaga nung ang pulis ay may isang tao na humingi ng tulong sa pulis at sasabihin na, hindi, civil case lang ho yan, mag-file muna kayo ng kaso. Hindi po pwede. Isinipa ka na sa bahay mo eh. Di ba? Kasi marami dyan sa mga bahay mo, biglang papasukin ng mga sindikato tapos sasabihin ng pulis, civil case po yan. Hindi ho kami makikialam dyan. So, bigyan niyo kami ng pagkakataon at huwag kayo matakot sa ating metrics na paramihan ng huli. Sapagkat yan ho ang pinakamahirap na talaga na trabaho ng pulis na inyong pwedeng hingiin. Either kayo ay personal na nabiktima, gayang kayo ay na-hold up, kayo ay nasnatchan, or kayo ay as a community nagiging biktima. Like for example, sir, ang dami nagkalat na mga adik dito sa barangay namin. Palagi kong naririnig yan na ngayon ay ginagawang negative propaganda ng mga kalaban ng gobyerno na ayan, nagsibalikan na naman ang adik. Well, whether it's true or not, ito ang bottom line dyan. Ayoko na makarinig niyan sa ating mga pulis dahil as a community, nabibictimize. So, kaya nakakarating na, sir, ang daming adik dito. Anong gagawin ng pulis? Hulihin lahat ng adik. Hindi ko sinasabi na patayin ng lahat ng adik, ha? Ang sinasabi natin, hulihin natin ang lahat ng adik, dalhin natin sa husgado, kumbinsihin natin ng piskal muna na ito ay adik, dalawang bagay. Pwede siyang rehab o kung siya ay nagbebenta rin at promotor ng paggamit ng illegal na droga sa kanyang community, kulong natin. Actually, yung Bachero, dadagdag ko na lang ha. Ang sabi kasi lagi ng pulis, bumababa ang krimen. Tama yung sinabi nyo, parang iba yung nangyayari sa ground. O ang tanong po doon, ano ang assurance na pwede nyo sabihin sa mga kababayan natin na kinakabahan pa rin maglakad sa gabi, pagka umuwi yung mga anak nila galing sa eskwela, kakaba-kaba, baka kasi nga unsafe ang pakiramdam. Go ahead po. That brings me to my third point sa akin namang mga kasamahan sa pulisya. Ito ang nasabi ko na at uulit-ulitin ko pa. Pero ang bottom line, idagdag natin. Responsibilidad ninyo sa inyong mga AOR, sa inyong mga patrol beats, na makumbinsi ang tao sa lugar na yan
gumagalaw sa lugar na yan, dumadaan sa lugar na yan, nagtatrabaho sa lugar na yan, obligasyon nyo at trabaho nyo kumbinsihin sila na safe sila sa lugar na yan. Kung paano nyo gagawin, naibigay ko na ang guidelines sa inyo, gawin nyo na lang. Para ang bottom line, hindi natin kailang ipagpilitan yung statistics na bumaba ang crime rate, sasabihin naman ng tao, hindi namin naramdaman yan. Iparamdam natin sa kanila ang serbisyong yun. Paano? Kahit hindi natin sabihin na bumaba ang crime statistics, dapat maramdaman nila. Dapat unang-una, hindi sila maging statistics. Ayun. Sir, salamat po. PNP Chief. Congratulations and good luck. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat ka Jerry and ka Anthony. PNP Chief Nicolas Torre III. 7:23 ang ating oras. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Ka-Bloom! Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. With Stay Fresh Technology, damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, bangong ka-bloom. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat
At may Max Protection din. Max Alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula. Helps stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia Mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Nagsimula sa pangarap hanggang sumabot ang tagumpay. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, mahigit sa 100 law faculty members ng UP na nawagan sa Senado na gawin ang kanilang trabaho. Impeachment trial laban kay VP Sara pinatutuloy. Senado handang makipagkompromiso sa Kamara sa isyu ng dagdag sahod. Mas pabor daw sa 150 kaysa 200 na aumento. Ayun. ICC prosecutors nagsumiti pa ng karagdagang ebidensya sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Brigada Eskwela ng DepEd aarangkada na sa susunod na linggo. Tatay na nagnakaw sa isang computer shop na aresto matapos ipagkanulo ng anak. LPA sa Mindanao nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility, posibleng maging bagyong Oring. Ba, si Nanay Oring. Sa detalye ng mga balita, himas rehas ang isang ama makarang isumbong sa pulis ng sariling anak sa ginawa nitong krimen sa Barangay Mali, San Mateo, Rizal. Sa pulsa CCTV ang pagnanakaw ng suspect ng computer motherboard na nagkakahalaga ng 11,000 pesos mula sa isang shop. Napagalamang dati na itong nagnakaw sa naturang shop at aabot sa 40,000 pesos ang kabuang halaga ng kanyang mga natangay. Bigo namang madakip ng otoridad ng suspect dahilan para i-upload ng pulisya ang CCTV footage ng pagnanakaw para sa pagkakatunton. Nakita ng anak ng suspect ang naturang video at agad na isinuplong sa pulis ang kanyang sariling tatay. Arangkada na ang Brigada Eskwela ng DepEd sa susunod na linggo. Sa panahong ito, nagtutulong-tulong ang mga magulang, guro at iba pang volunteer sa paglilinis at pag-aayos sa mga pampublikong paaralan bilang paghahanda sa pagbubukas ng school year 2025-2026. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, kabilang sa mga gagawin bukod sa clean-up drives ay ang pagpipintura at pagkukumpuni ng mga nasirang kagamitan sa mga classroom. Pero mahigpit na bilin ng kalihim, bawal ang sapilitang paniningil ng kontribusyon at sa halip lahat ng tulong ay kailangan na voluntaryo at bukal sa puso ng mga magulang. Nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area. Sa report ng Pag-asa, bandang alas 2 ng madaling araw kanina, nakapasok sa PAR ang LPA. Huling na-monitor ang LPA, 900 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Bagamat maliit daw po ang tsansa na ito'y maging ganap na bagyo sa mga susunod na 24 oras, hindi inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na mabuo ito bilang bagyo. Sakaling maging isang bagyo, papangalanan itong Auring. 150
150 pesos sa halip na 200 peso wage hike. Ito po ang tinitingnang solusyon ng Senado sa harap ng magkaibang reaksyon hinggil sa panukalang 200 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earners. Sinabi ni Senator J.B. Ejercito, nagpapatuloy pa rin ang diskusyon ukol dito at pinag-aaralan ng posibleng pagtutulak sa 150 na aumento bilang kompromiso sa 200. Sa kabila ng mga agam-agam, tiniyak ni Ejercito na magkakaroon ng dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earner. Paano ninyo matitiyak yun? Giit ng senador, nais nila na marinig ang opinyon ng publiko, partikular sa mga panukalang negosyo o maapektuhang negosyo bago aprobahan ang panukala. Ilang araw na lang? Kasama po yung Lunes, Martes, Miyerkules. Tatlong araw na lang. Yung 3 araw po na yon, malamang ay uubusin pa ng Senado yon sa debate sa impeachment ni VP Sara. Tapos ang kailangan po dito, kasi dapat maging makatotohanan ang mga senador o congressman na magsasalita tungkol dito. Huwag niyong paasahin ang ating mga kababayan. Mga kababayan natin nagkukwenta na kung magkano nang sasahurin nila yung madadagdag sa sahod nila kapag ito'y naging batas Siguro kumbachero, i-clarify natin yung pong 200 peso wage increase na legislated na ipinasa ng Kamara ay parang yun yung counterpart measure nung 100 pesos naman, ulitin ko, 100 pesos na ipinasa ng Senado noong pong last year. Ngayon, dahil magkaiba po yung versyon, ang gagawin po dyan, mag-i-schedule kung kaya pa. Kung kaya pa. Sa nalalabing na 3 araw na Bicameral Conference Committee. Alam nyo namang Bicameral Conference Committee, parang isang panibagong kongreso yan. At takot-takot na debate po dyan. Ewan ko kung kakasya pa yung 3 araw o kung i-schedule nga ba yan. Ng both houses. Doon muna tayo. Kaya suntok pa ho sa hangin to. Kawawa na may mga kababayan natin na pinapaasa. Huwag nating binibigyan ng false hope ang mga kababayan natin. Pinapaasa. Ay, nako. Tapos tataas pa ang gasolina next week. Ayun pa. Ito report ni RH15, Giselle Ricaport. Come in, Giselle! Sa Jerry Katuning, namumuro na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon yan sa Energy Department. Sabi ni Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posible ang 15 sentimo hanggang 60 sentimo na taas presyo sa kada litro ng gasolina habang 50 sentimo naman hanggang 70 sentimo sa kada litro ng diesel at 25 sentimo hanggang 40 sentimo sa kada litro ng kerosene. Sinabi ni Romero na itutulak yan ng patuloy na geopolitical tension sa bilang ng gyera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Gayon din daw yung kasunduang nukleyar ng Amerika at ng Iran. Dahilan din daw yung pangamba sa supply matapos maapektuhan ng wildfire ang produksyon sa Canada at ang mas malaki kaysa inaasahan na pagbawas sa inventaryo ng krudong langis ng Estados Unidos. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH na sa Pilipinas o na sa Pilipinas. Thank you, Giselle. 7:36 ang ating oras. Meron nga palang pinagdiriwang ngayon ng mga kapatid nating Muslim. Walang pasok ngayon holiday. Dahil sa Idil Adha. Sa Quirino Grandstand si RH29, Boy Gonzales. Come in, Boy! Jerry, Anthony, nakiisa ang libo-libong kababayan nating Muslim sa pagdiriwang ng Idil Adha o Peace of Sacrifice dito sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Galing pa ang ilan sa kanila sa iba't ibang lugar sa Maynila, kalapit na lungsod at mga lalawigan. Bukod dito, karamihan sa mga kababayan nating Muslim ay kagabi pa natili sa open ground ng Luneta kasama ang kanilang mga pamilya para sa nabanggit na pagdiriwang. Ang iba sa kanila ay nagbitbit na ng pagkain at plano nila matili hanggang mamaya para mamasyal. Mahigpit na pagbabantay naman ang ipinatupad ng Manila Police District at kung katuwang nila ang mga tao ng National Park Development Committee para matiyak ang kayusan at kapayapaan ng naturang pagdiriwang. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy! Samantala,
ang ating Malacash agent na punong-puno ang bulsa ng pera. Hirap na hirap, masakit na raw ang balikat. Hirap na hirap maglakad sa bigat ng kanyang mga dala-dala. Attorney Kuyang Raymond Ventura. Asan ba si attorney? Nandiyan daw siya sa Visayas Avenue. Kaya ando sa Katunyings. Tatakam-takam siya sa pamimigay na... Akala ko, nagtakam siya sa mga binabanggit ni General Nick Torre kanina na ensaymada. Kaya nagpunta na doon sa Visayas. Yun nga gagawin niya. Attorney Raymond, tumawid ka lang. Tawid lang. Tawid lang po kayo. At alam niyo na gagawin niyo. Isama niyo si Mami Linja. Opo. Si Ateng Annabel Tapalya, sinubukan din daw niya yung 911. Aba, sabi, mabilis nga. Ayan, dapat gamitin natin yan, mga kababayan. Saka sitahin natin si Chief PNP pagka yung mga sinabi niya hindi nangyayari sa totoong buhay. Isumbong din natin yung mga pulis na pinagsumbungan natin tapos itinuturo tayo kung saan-saan. Dapat hindi ganon. Sabi nga ni Ka Jerry Labasan, puro pang Metro Manila lang yata yung sinasabi ni General Torres. Hindi General Torres. Torre po. Nicola Torre. Kasama mga probinsya dyan. Yun daw, hindi naman nila kumbaga parang target lang yung 5 minutes. Target yung, pero, yung urban centers muna. Kasi halimbawa kung Bachero, sa amin na lang, sa San Antonio, Nueva Ecija na lang halimbawa ang krimen na nangyari doon sa Panabingan, San Antonio, Nueva Ecija. Ang pulis naman doon sa bayan lang. Bago ka makarating sa Panabingan, tabingin na yun. Kaya ang importante may dumating na pulis. Ayun. Pero subukan ninyo sa mga kababayan nating mga nasa probinsya. Subukan ninyo nga kung bigyan nyo nga kami ng feedback kung mako-contact ninyo. Kung may sasagot kahit na kayo'y nasa probinsya, di ba? Yun lang masubukan mo lang. At sabihin ninyo, pag may sumagot na operator o police, ma'am, sinusubukan ko lang po. Andito po ako sa Papaya. General Tino. Sinusubukan ko lang po kung totoo itong narinig ko sa 2x2. Ayan. Pag sinabing totoo po, ito po yan. Ayan. Mapalagay na tayo at gamitin natin yan sa tamang pangangailangan. Pero ito, may nanalo na! Diyan sa Barangay Pamplona, 3 Las Piñas, andun si RH6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Katunying Ka Jerry, kanina nabanggit nyo yung 200 legislated wage increase. Parang dapat $200 ang ipasang legislated wage increase. Uy, ano ba yan? Puro dollar yan Patay dolyar naka-display. Grabe. Ganyang kayaman ang taga Las Piñas. Ito yan sa Barangay Pamplona 3. At itong mga dolyar na ito, pag-aari ni Tatay, pangalan niyo po? Eliazar Trinidad. Si Tatay Eli pala si Eli Trinidad. Tatay Eli, lagi ka nakatune sa DCRH. Opo, palagi po ako nanonood ng DCRH sa 2x2 ni Katonying Taberna at Gary Baha. Ang patunay, tignan mo naman yung TV niya sa likod. Ayun, pagkalaki Okay, yun. Mo, nakatutok yan sa dito. Ano ba yan? Cable? Cable ba yan o YouTube? Cable, oo, signal. Nakasignal. Channel 18. Letter C. Oo. Channel 18. Oo. At palaging pinanonood mo ang 2x2, si Anthony Taberna at Jerry Baha. Siyempre po, ang dynamic duel ng 2x2. Ang dynamic ng 2x2 at meron kang 1,000 pesos. Yun! Maraming salamat sa DCRH at sa 2x2, lalo na kay Katonying Taberna at kay Jerry Baha. Yun! Hindi lang yan dahil ikaw masugid na tagapanood ng DCRH. Ito meron kang DCRH Grocery! Yay! Ano pa meron? Binabanggit ito si Tatay. Jerry? Ano pa meron bukod sa grocery? Syempre, ang paborito nyong naimbag na bigas. Ayun! Naimbag na bigas! Naimbag na bigas na DCRH. Siyempre, meron pa yung katerno, DCRH t-shirt. Yehey! Ano po, puting-puti, napakaputi. Maraming salamat sa inyo.
O kanina may sinusumbong ka nung in-interview si PNP dito raw sa Las Piñas, may sumbong dito si Tate Eli. Ano sumbong? Kasi ng police visibility rito sa Las Piñas. Ayan. Wala kayong nakikita ng police? Yun. Tama ko yan. Yan nga yung gustong mangyari ni Gerald Torre. Oo, na hindi lang food patrol dapat. Okay. Food patrol, paubayan nyo na sa akin. Food patrol, sa inyo na yan. Yan mga kapulisan. Ang nice manalo ng 1,000 pesos sa akin butong sa Teaser H. Baka na susunod dating winner sa Teaser H. Malacash promo arts number 6. Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Thank you. 7:43 ang ating oras. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Starwax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Starwax wax. Kintab na to the max. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Ka-Bloom! Charm Fat Con. Bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con. Damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. With Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Con. Bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con. Damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Bangong ka-bloom. ACS. Sali na! ACS Milyones. ACS Milyones. Isulat ang inyong pangalan, age, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. Kaya sali na! More than 9 million pesos ang pwedeng mapanalunan sa weekly draws and grand draw. Hatid ng Unique Toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from May 4 to September 12, 2025. Grand draw is on September 20, 2025. See posters for details. Promo period is from May 4 to September 12, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 221797, Series of 2025. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat.
Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ay muli pong inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang lahat ng amateur and professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Ito ay formal nang binuksan noong February 1 pa. Hudyat na maaari na magsumite ng entries ang mga interesadong lumahok. Ito pwede sa mga professional, saka non-professional, mga amateur. Basta, ang kailangan, 16 years old pataas. Ayan. Ayon kay PAGCOR Chair and the CEO Altenco, layo ng photo contest ngayong taon ay ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura, gaya ng mga highways, tulay, seaports at airports at iba pang may kinalaman sa pag-unlad ng ekonomiya. Ayun. Ito po may mga mananalo dito. Sigurado. May mananalo dito. Contest yan pwede po yung conventional, tapos mobile, saka drone. Ayan. Alam niyo ba kung magkano ang premyo? Magkano? 50,000 pesos. Ayun, tinan mo nga naman. Antindi. Kaya ano pa hinihintay nyo? Magsabit na ng inyong mga entry. Hanggang July 31 lang po yan. May walong winners ng 50,000 mobile. Tapos yung conventional, 100,000 pesos. Tinan mo na yan, ano? Ayaw nyo pa ba nun? Oo. Magpipicture ka lang? Mananalo ka ng ganon? Hanggang July 31 lang po yan, mga kababayan. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa ilan pa nating mga balita, aminado ang Ibon Foundation na may mga produktong bumaba ang presyo sa merkado tulad ng bigas. Pero kung sila ang tatanungin, sinabi ni Sunny Africa, Executive Director ng Ibon, na walang saysay ang ibinibidang pagbagal ng inflation sa Pilipinas dahil sa kakarampot na sahod ng mga Pilipino na hindi akma para magkaroon ng disenteng pamumuhay ang isang pamilya. Mababang inflation, hindi sabihin bumaba ang presyo ng bilihin. Tumaas pa rin siya, pero mas mabagal kaysa dati. Ang tanong, yung sahod ba ay tumaas din para sumabay kahit man lang sa mabagal ng pagtaas ng presyo ng bilihin? Hindi nga So sa amin, hindi talaga mararamdaman kasi ano man yung sinasabing pagbaba ng inflation, kung kapos pa yung nakita mo sa presyo ng bilihin, talagang kulang na kulang pa rin talaga yan. Ayun. Oo nga, dahil bumagal nga raw po sa 1.3%. Ito yata mas pre-pandemic na to, no? Pre-pandemic na tong level na yan. Level na to. 1.3% inflation rate nitong buwan ng Mayo. Pero sabi ni USA Africa ni Ibon Executive Director Africa, hindi raw ramdam. Kapag talaga maliit ang sahod, kaya nga yung mga kababayan natin, inaasahan itong legislated wage increase. Talaga. Sino ba naman ang ayaw ng dagdag sweldo? Isusulong daw po ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na matanggal na ang mandatory senior high school sa K-12 program.
Sa Senate Bill 3001 ng Senador, isinusulong nitong maamyandahan ng batas para maalis ang senior high school sa dami ng reklamong kanyang natatanggap mula sa magulang. Ayon kay Estrada, itinuturing na kasi ng mga magulang na dagdag oras at gastos lang ang senior high school. Ipinunto rin ng senador ang puna ng iba't ibang mga sektor na tila hindi nakamit ng senior high school program ang layunin nito na magkaroon ng graduates na sapat ang kakayanan na pwede na magtrabaho at kaalaman sa 21st century skills at handa sa anumang landas na kanilang pipiliin kapag kahit hindi pa sila tumuloy sa kolehiyo. Yung sinasabi mo nga, pwede ka nang magtrabaho kapag ikaw ay gumraduate ng senior high school. Hindi po. Wala Meron kaming hindi ko nababanggitin ng pangalan. Meron kaming mga naging mga empleyado sa Katunyings, Kumbachero. Yung iba back of the house. Meron din namang front of the house. Sa likod at labas, harap ng bahay. At meron din sa commissary yung gumagawa ng mga tinapay. Mga senior high school. Mga Kumbachero, magagaling. Kaya lang, hindi naman lahat ay ganun. Hindi lahat ay ganun. Kaya, baka konti lang. Kung ipoporsyento, konti lang yung naglalanding talaga sa trabaho. Ito, Kumbachero, mga nakapagtrabaho sila pero gusto pa rin nilang magkolehiyo. Ayun, talaga. Siyempre. Mukhang ganun nga ang nangyayari. So parang nadidelay lang. Yung pagkukolehiyo. Ay, baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa. Mag-Cherry Loom, pre-painted ka na. Oy, Nanay Benny, happy birthday sa'yo. Nanay Benny. Tingnan mo nga naman si Nanay, 80 years old na pala, hindi halata. Mukhang 79 lang. Sabi siguro ni Nanay, pati ako, pinaglololo ko na. Lumapit-lapit ka nga dito. Nanay, gusto mo ba ng... Gusto mo ba ng... Ganun ka, ganun sagot, Nay. Nay Benny, hindi pa tapos yung tanong. Nanay, gusto niyo po ba ng taro ice cream? Oo, Hindi raw yan yung sasabihin mo. Nanay, gusto mo ba ng crab? Crab, buhay. Ano pa? Gusto niyo ba ng tinapang bataan? Gusto niyo tinapang bataan? Puro bataan na products yan. Kasi nakabidahan ko tong si Congressman Abet Garcia. Sabi ko pagka magpapalit na ako ng citizenship, halimbawa ayoko nang maging Novo Ecijano dahil pakiramdam ko hindi na umuunlad ang aming bayan, aming probinsya, magbabatain nyo na ako. Magbabataan na ako. Sabi ni Congressman Abet Garcia, welcome kayo ni Jerry. Sinama ka pa. At meron ng inihandang Gino's ice cream, yung taro ice cream. Kaya ready na ang mga taga-Bataan. Alam mo ba, Kumbachero, ang Bataan pala ang may pinakamataas na per capita sa buong Pilipinas, sa mga probinsya. Ang galing, at marami pa tayo may kukwento tungkol sa Bataan. Pero ito muna tayo kay Kuya Romel Sitin. Sabi ni Kuya Romel Sitin, reliable at stylish crossover SUV at sa presyong hindi abot 1 milyon ang hanap mo? Ang all-new Cherry Tiggo Cross ng Cherry Auto Philippines ang siguradong para sa iyo. Sa presyong 998,000 pesos. Ang all-new Tiggo Crossover, isang crossover SUV, may 1.5 liter 4-cylinder engine na may katambal na 9-speed CVT transmission para sa mas suwabe at fuel-efficient na drive. Ayun. Sa loob po ng Tiggo Cross ay mayroong sporty bucket seats at dual 10.25-inch multi-information and infotainment display. Oy, Ma'am Malu Lipana. Tita Malu Lipana. Ito, pwede sa iyo to dahil hindi nagpapahuli sa technology ang Cherry Tiggo Cross. Meron itong Apple CarPlay at Android Auto compatibility. At mas convenient ito lalo na kung isasakay mo pa si Diwata. Para sa inyong long distance road trips. Habang kumakain kayo ng Pares Overload. Kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa inyong peace of mind at worry-free ownership, ang all-new Tiggo Cross ay merong 5-year bumper-to-bumper warranty, 3
years of free roadside assistance at 3 years of free preventive maintenance service of PMS. Ayan. Kaya ano pa ang hinihintay mo? ES Lucas Bersamin. Mag-Cherry Auto dealership ka na at mag-test drive nitong new Tigo Cross. Yun. Thank you. Samantala, meron palang report si Edniel Parosa, mahabol. Yan daw sa Likas Island, dati ba pa maritime feature sa Kalayaan Island Group, kasado pang i-develop ng AFP. Tama ba, UL? RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Regular din ang rotation and resupply ng Armed Forces of the Philippines sa Likas Island sa West Philippine Sea, kung saan nakaposte ang isang naval detachment. Personal na naranasan ng DZRH News ang hirap ng mga sundalong suungin ng lugar sa pamamagitan ng rubber boats na sumusuong sa naglalakihang alon. Pero pagsampa sa isla, kita ang malaparaisong ganda nito. Mula kanina doon sa BRP Andres Bonifacio ay nandito tayo ngayon sa Likas Island. Isa dito sa may siyam na maritime features na okupado ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea. Kung mapapansin nyo, napakaganda ng beach dito. Puting-puti yung buhangin, napakalinaw ng tubig. Isa lamang doon sa napakaraming mga likas na yaman na talaga namang pag nakita mo at experience mo ay mapapasabi ka na atin nga ito. May lawak na 18.9 na hektarya. Ito ang ikalawang pinakamalaking islang okupado ng bansa sa Kalayaan Island Group, sunod sa Pag-asa Island. Pero kaiba sa Pag-asa na may komunidad ang sibilyan, dito sa Likas ay tropa lamang ang nagtatanim ng makakain at taga-alaga ng hayop. Ayon kay Colonel Joel Bonavente, Deputy Commander for Marine Operations ng Western Naval Command, kasado pang i-develop ang lugar. May mga nasa pipeline for enhancing this patrol base. Nasa pipeline na natin yan to enhance, especially sa sustainment and habitability ng ating patrol base. Sa ngayon ay may sarili itong power generator, deep well at komunikasyon para sa mga madedestinong sundalo, bukod pa sa inumin at pagkain ihahatid galing sa mainland Palawan. Biniging diin ng AFP ang misyon itong protektahan ang teritoryo mula sa mga panyaga. Hindi pa man kumpleto ang pasilidad sa mga ito. First, ang challenges ng ating mga tropa dito, yung isolation. Basically, napakaganda ng isla, but yung damdamin nila, being away from their families. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel! Thank you! Michael St. Mary and Ate Sel, magandang morning. Magandang morning. Uy, sila Kay, andito na. Oo nga Sa mga naghahanap kay Mayor Deo. Maraming nakamiss kay Lakay. At sa kanyang mga bubuit na sumideline ng makailang beses sa 2x2. Oo nga. Habang siya ay wala. Bira itong bubuit na to Kuya Romel de la Cruz, Ate Jen de la Cruz. Magandang morning. Amazing Warts. Amazing touch pala. Amazing touch. Oy, kailan ba dito? Nagtatanong na si Mother. Hindi, kailan daw schedule dito? Sabihin nyo lang daw kung Mother, kailan. schedule mo na, Mother. Ikaw na magkamada niyan. Yung sa Warts. Oo. Magpupunta sila rito. Ayan. Kuyang Arthur Fermin, Ate Alice Fermin sa Japan. Sagot sa kahirapan. Magandang morning. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan. Susunod na. Jackie say, hey Diane, let's run off behind the store.